Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. niya. Nakita ng Panginoon, hirap ng kanyang bayan. Mga kaaway, kanyang nilupig, kanyang iniligtas itong ating bayan. Dinggin himig ng bayan malaya, awit ng papuri, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling napatunay ng pag-ibig niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagkakatipon ngayon at sa pag-alaala natin sa kapistahan ni San Ignacio ng Loyola, ay aminin natin ang ating mga kasalanan at humiling tayo ng kapatawaran nang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joakim, na anak ni Hosias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko itutuloy ang parosang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitira sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa bundok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunin, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ko kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matitinding sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin,
Ako'y dadalangin sa iyo upuon. Sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Hallelujah, 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 hallelujah. Balita sa inyo ngayon ay salita ng Panginoong iiral habang panahon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yun po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Loyola, ang tagapagtatagpo ng kongregasyon ng mga Hiswita. At sa ating pagtitipon ngayon ay inaalala natin ang isang sundalo po na naging banal, naging santo. Nang mabigo ang kanyang mga pangarap, ay natutuhan niya pong makinig sa salita ng Diyos. Ito pong si San Ignacio ay kilala bilang sundalo na nagnanais ng karangalan, nagnanais na makilala. Subalit dahil sa isang trahedya na kanyang naranasan, nung nasabugan po ang kanyang paa, ay nagpagamot po siya at inabot po siya ng ilang buwan bago po siya muling nakalakad, pero hindi na siya nakabalik sa kanyang pagiging sundalo. At sa kanyang pagpapagaling ay wala siyang ibang ginawa kundi magbasa po ng mga talambuhay ng mga banal, lalong-lalo na po ng buhay ni Kristo. At doon nagkaroon siya ng conversion at nakita niya ng pagiging dakila ay hindi nakasalalay sa kung kilala ka ng ibang tao, kundi sa pagkakaroon natin ng puso na maglingkod sa ating mga kababayan, sa ating mga kasama. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naging dakila, hindi dahil sa kanyang talino, kundi sa kanyang pagiging bukas po sa katotohanan ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin si Propeta Jeremias na nagsasalita ng katotohanan sa templo at hindi po siya pinakinggan. Sabi ng mga tao, gusto siyang patayin ng mga ito dahil ang kanyang binabanggit na katotohanan ay hindi po katanggap-tanggap sa kanila. Masakit ang katotohanan para sa mga taong ito. Sa Ebanghelyo naman, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. Sinabi nila, di ba anak lamang siya ng karpentero? Hindi ba't normal lang ang kanilang pamumuhay at kilala natin sila? Ang mga taong ito ay hindi nila nakita ang Diyos dahil nakatingin sila sa kanilang sariling inaasahan or expectation. Kapanalig, madalas ganyan din po tayo.
Kapag sinabi sa atin ng Diyos ang isang katotohanan, lalo na tungkol sa atin, sa pamamagitan ng konsensya natin, ng salita, o ng ibang taong sinusugo ng Diyos, ang una nating reaksyon ay pagtanggi, depensa, o nagagalit tayo sa sinasabi ng iba tungkol sa atin. Mas gusto nating manatili sa ating nakasanayan kaysa harapin ang katotohanang kailangan tayo magbago. Ngunit itinuro ni San Ignacio ang kabaliktaran, ang kanyang lihim ay yung tinatawag na pagpapasakop ng sariling kalooban sa kalooban ng Diyos. Yung pag-surrender natin, yung pagtanggap natin na hindi tayo sa lahat ng panahon ay sikat, mayaman, kilala. Ang pagkikinig sa katotohanan ay nangangailangan ng pagpapakumbaba or humility. Ang pag-amin na hindi tayo laging tama at ang Diyos ay meron pong mas malaking pananaw kesa sa atin. Sa ating misa ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili, saang bahagi ng aking buhay ako tumatanggi sa katotohanan ng Diyos? Saan ako nagsasara ng aking pintuan dahil sa aking pagmamataas at pagmamayabang? Manalangin tayo sa ating mahal na Berhen, ang katotohanan, at kay San Ignacio na naway bigyan tayo ng biyayang maging mapagpakumbaba upang sa bawat katotohanang dumating sa buhay natin, kahit pumasakit, kahit kuminsan hindi katanggap-tanggap, ay makita natin ang kamay ng isang Ama at Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag po tayong matakot na magbago, huwag po tayong matakot na tumanggap ng totoo, sapagkat ang Diyos ay hindi natatapos sa ating kasalukuyan. Siya ang Diyos ng ating magandang kinabukasan at naway makinig tayo ng may puso at kumilos ng may pag-ibig. Kung may sinasabi ang Diyos na kailangan nating baguhin, yun po ay para sa ating kabutihan din. At kung may kinakailangan tayong baguhin, yun ay bahagi ng ating pakikiisa sa kalooban ng Diyos Ama. San Ignacio ng Loyola, ipanalangin mo kami. Amen. Tinanggihan si Jesus ang sarili niya, mga kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at ang ating tugon, Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mapagtiis at huwag manghina ang loob sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga magulang ng may kapansanan ng mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat ng nagdurusa sa kanilang tahanan o sa ospital. Naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga namimighati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingain ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Diyos Ama sa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo na pakikinggan mo ang aming mga mithiin.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan. O ng loob ko ay aking alay sa'yo. Pagutos ka, Panginoon ko. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-dugod nawa ang mga alay na aming inihahain, ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Gayong si San Ignacio ng Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ngayon ay nagkakatipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming obispo at ng iyong tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol ng lahat ng mga banal, lalo na po si San Ignacio de Loyola at lahat po ng aming mga santo na kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at ating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Naririto ang kordero ng Diyos, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo mga tinatawag upang tanggapin siya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng banal na katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama namin mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa bahaging ito ay inaanyayahan po natin lahat ng mga kapanalig natin na nakikinig at nakikipanood po sa kanilang mga tahanan. Nasamahan niyo po ako sa pananalangin po para sa ating mga kapatid na mga may sakit. At sa mayroong po mga may sakit ay lagay po lamang natin ating kalooban ng ating mga sarili sa harap po ng ating TV screen o sa mga radyo upang magdasal po ng kagalingan galing po sa Panginoon. Manalangin tayo. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling na nanggagaling sa inyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pabibintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami po ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos magpakailanman. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. maraming salamat po sa iyong pagdalo sa ating banal na misa at once again po, congratulate po natin ang Veritas 846 po, no? Lalo na po ang Healing Mass sa Veritas sa pagtanggap po nila ng karangalan galing po sa FAMAS na mabigyan po bilang Best AM Radio Program ngayong taon po. Palagpakan po natin ang Radio Veritas. At ito po ay inaalay po natin hindi lamang po sa mga staff and mga admin po ng Veritas, kundi sa lahat po ng mga volunteers natin, sa mga tagapakinig, sa ating mga kapanalig na patuloy pong sumusubaybay at sumusuporta sa atin. So patuloy po tayo na magdasal at sumuporta sa mga gawain po ng Veritas 846. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng dakila at mahabaging Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. San Ignacio, kawal ni Kristo, tanggulan na bansa, mapanilang tukso, ang bandila ng Kristo. Tangan mo, sindak at dilim at lino. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami